Kinumpirma po ng asawa ng pinalayang Australianong bihag ng Abu Sayyaf na nagbayad po sila ng 4 na milyong piso bago ito pinakawalan ng mga bandido. Ito ay sa kabila po ng no ransom policy ng gobyerno ng Pilipinas at Australia. Nakatutok si Jamie Santos. Kinumpirma na mismo ng Pinay na misis ng pinalayang Australian national na si Warren Rodwell ang pagbayad ng halos 4 na milyong pisong ransom sa Abu Sayyaf. Malayong malayo sa unang hiling umano ng bandidong grupo na 2 milyong dolyar matapos dukutin si Rodwell sa kanyang bahay sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, 15 buwan na ang nakakaraan. Kwento ni Mary Flor Gutang, galing daw ito sa mga pinagbiling mga ari-arian ng binihag na asawa. Yung mga ari-arian namin binibinta, iniipon ko. Like? Yung mga nagiging mga naipon na pera ni Warren na ayaw niyang ipagalaw sa akin pero binigay ko. Kasi wala naman akong maasahan na iba, di ba? Walang tulong na dumating sa akin na galing sa ibang bansa. Nitong nakarang Huwebes daw, ibinigay ni Mary Flor ang pera kay Basilan Vice Governor Al Rashid sa Kahalul sa isang hotel sa Zamboanga City. Kwento naman ni Vice Governor sa Kahalul, direkta raw ang kontak o pag-uusap sa pagitan ng bandidong grupo at ang misis ni Rodwell. Namagitan din daw sa negosasyon ng isang alias Fadji na may kakilalang miyembro ng Abu Sayyaf. Hindi rin po natin ma-blame ang direct family ng biktima dahil sa ganon, alam po natin the easiest way na makuha ang kanilang mahal sa buhay. Sa gitna nito'y pinanindigan ng Pilipinas ang no ransom policy ng gobyerno. Ganito rin ang giit ng gobyerno ng Australia. Sa ngayon, nananatili sa Western Mindanao Command o West Mincom Hospital sa Zamboanga City si Rodwell. Ayon kay Police Chief Superintendent Juanito Vanyo, wala naman daw seryosong problema sa kalusugan ng 54 na taong gulang na si Rodwell. Nangangasiwa na raw nito ang Deputy Official ng Australian Embassy. Hindi pa raw nagkikita ang mag-asawang Rodwell. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.